Johnson Manabat, ang mga balitang kumpirmado, sigurado. Nasa front seat ka ng talakayan. Kapit na sa Ronda Pasada. Ronda Pasada. DZMM Número 1 sa aksyon. Magandang umaga muli mga kapamilya ngayong pong araw na ito ng Miyerkules, June 4, 2025. Ako po si Daddy Johnson, sasamahan kayo hanggang alas 6 ngayong umaga. Hatid namin ang mga bagong balita at kwento dito sa Ronda Pasada at sa oras nating 5:06. Narito na mga maiinit na balita ngayon. Mga kaso ng dengue sa ilang lugar, tumaas. Publiko pinag-iingat din sa iba't ibang sakit tuwing tag-ulan. Pagdedeklara ng public health emergency dahil sa mga kaso ng HIV, hiniling ng Department of Health. Department of Transportation, aminadong maraming tsuper ang hindi kayang sumunod sa PUV Modernization Program. Aeroplano ng AFP na nagpatrolya sa West Philippine Sea, pinadalhan ng radio challenge ng barko ng China. Sa ating Ronda Probinsya, Barangay Tanod, arestado matapos tagain ang kainuman sa Camarines Sur. Ronda Panahon. Ronda Panahon. Sa lagay po muna tayo ng panahon, ngayong maambon, maulan na umaga sa Metro Manila. Dito ho sa Quezon City umuulan na. Itinigil na po ng Pag-asa ang pagpapalabas ng heat index forecast dahil sa pagsisimula ng tag-ulan. Lain itong matutukan ng pagbibigay ng impormasyon na may kaugnayan sa mga pag-ulan. Sa ngayon, patuloy na magdadala ng ulan ang habagat at intertropical convergence zone sa Mindanao. Wala namang nakikitang posibleng bagyo o low pressure area na mabubuo o papasok ng bansa ngayong linggo. Kaugnay po niyan, alamin natin ang lagay ng panahon. DZMM Número 1 sa aksyon. Ronda Panahon. Ronda Panahon. Alamin natin ang magiging lagay ng maghapon ngayong Miyerkules po na ito mula sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Nasa linya natin si Shinel Dominguez. Ma'am Shinel, magandang morning. Magandang morning din po sa inyo at magandang morning din po sa mga taga-subaybay po natin para sa ating weather update. Yes po, wala naman tayong minomonitor na namang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero inaasahan pa rin natin yung patuloy na epekto ng southwest monsoon or habagat dito sa May Luzon. Dahil ito, asahan natin makakaranas tayo ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, Abrab, Zambales, Bataan at Palawan. Asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga pag-ulan dulot naman ng Intertropical Convergence Zone dito sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Bangsamoro, Davao Occidental, Davao del Sur at Davao Oriental. For Metro Manila, the rest of our country, asahan natin yung mga aliwalas na pan, pero asahan din natin yung mga isolated rain showers or yung mga panandaliang boost ng ulan dulot ng mga localized thunderstorm, lalo na po sa hapon at sa gabi. Yan po muna latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Shinel Dominguez po, magandang umaga. Thank you, si Shinel Dominguez, isa sa mga weather forecaster ng Pag-asa. DZMM Número 1 sa aksyon. Tuloy tayo sa mga balita. Isinailalim sa state of emergency ang bayan ng Pakil sa Laguna dahil sa pagtaas ng mga kaso ng dengue. Layon po nitong mapabilis sa mga hakbang para mapigilan ang pagkalat ng sakit.
Sa tala ng lokal na pamahalaan simula noong Enero, 29 ang tinamaan ng dengue kung saan 2 bata ang namatay. Muli namang nagpaalaala ang Department of Health laban sa iba't ibang sakit tuwing tag-ulan. Kabilang dito ang dengue, ubo, sipon at trangkaso dahil sa pagpapalit ng panahon. Dapat ding mag-ingat sa leptospirosis na isang uri ng bakterya mula sa ihi ng daga na pumapasok sa katawan kapag lumulusong sa baha. Naalarma ng ilang eksperto sa pagtaas ng kaso ng monkeypox o ng Mpox. Sinabi ng Infectious Diseases Specialist Dr. Ron Jean Solante, dapat seryosohin ang pagtaas ng mga kaso ng naturang sakit. Nanawagan din si Dr. Solante sa pamahalaan na magsagawa ng hakbang sa mga lugar na nakapagtala ng kaso ng Mpox kabilang nasa Iloilo, Cebu at sa Davao. Nauna na iginiit ng Department of Health na walang dapat ikabahala ang publiko dahil clade 2 o mild variant lang ang virus na nasa Pilipinas. Itinanggi rin ng kagawaran ng kumalat na balitang muling magpapatupad ng enhanced community quarantine o lockdown sa Metro Manila dahil sa Mpox. Dilino din ng DOH na hindi proteksyon sa Mpox ang face mask. Kasunod ng insidente ng hoarding ng face mask diyan sa Davao City. Inirekomenda ng Department of Health na magdeklara ng National Public Health Emergency dahil sa pagtaas sa mga kaso ng Human Immunodeficiency Virus o ng HIV. Sa tala ng DOH, tumaas ng 500% ang mga kaso ng HIV kung saan karamihan ng mga tinatamaan ng sakit ay mga kabataang edad 15 hanggang 25 taong gulang. Pinakabatang tinamaan ng HIV ang 12 taong gulang na dalagita mula sa Palawan. Tinatayang aabot sa mahigit 400,000 Pilipino ang posibleng magpositibo sa HIV kung hindi maaagapan ang pagkalat ng naturang sakit. Sa tala ng Philippine National AIDS Council, halos 150,000 ang aktibong kaso ng HIV sa Pilipinas. Sa unang 3 buwan pa lang ng 2025, umabot na sa mahigit 5,000 ang mga bagong kaso ng HIV, nakatumbas ng 56 na bagong nagpopositibo kada araw. Aminado ang Department of Transportation na mayorya ng mga jeepney driver ang hindi kayang sumunod sa PUV Modernization Program. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, sinabi ni Transportation Secretary Vince Dizon na halos 40,000 piso kada buwan ang kailangang bayaran ng mga tsuper para sa bibilhing modernized jeep na nagkakahalaga ng mahigit sa 2 milyong piso. Tinatayang 15% lamang ang subsidiyang ibibigay ng pamahalaan para sa mga driver na bibili ng modern jeepney. Limitado rin ang loaning options na ibinibigay sa mga kooperatiba at mga operator sa ilalim ng naturang programa. Sa kabila nito, iginiit ng kalihim na tuloy ang pagpapatupad ng modernization program dahil marami nang nakapag-consolidate. Nauna nang sinabi ni Dizon na 43% pa lang ang naaprubahan sa consolidation habang 43% ang naghain ng aplikasyon pero hindi pa nakasusunod sa mga requirements. Nanindigan ang Department of Transportation na hindi kansilado ang malawakang pagkukumpuni sa kahabaan ng EDSA. Kasunod po ito ng utos ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na suspindihin ang EDSA rebuilding na nakatakda sana sa June 13 at binigyan ng 1 buwang palugit ang Department of Transportation at DPWH para makaisip ng solusyon sa pagpapabilis ng proyekto. Sa pagdinig ng Commission on Appointments, nilinaw ni Transportation Secretary Vince Dizon na iniutos ng Pangulo na humanap ng paraan para sa mas epektibong implementasyon sa EDSA rebuild at hindi tuloy ang pinapakansela ang proyekto. Tinatayang aabot sa halos 9 bilyong piso ang gagastusin sa proyekto hanggang 2026 at posibleng tumaas pa sa halos 15 bilyong piso sa 2027. Inaprubahan na ng Commission on Appointments si Secretary Dizon habang ipinagpaliban ng deliberasyon sa ad interim appointment ni DICT Secretary Henry Aguda
at Presidential Communications Office Chief Jay Ruiz dahil sa kakulangan ng oras. DZMM, numero 1 sa aksyon. Oras po natin, 15 minuto na makalipas ang alas 5 ng madaling araw ngayong pong Miyerkules. Tuloy tayo sa ating mga balita. Tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos ang courtesy resignation na ilang miyembro ng kanyang gabinete. Kabilang dito sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella, Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., Education Secretary Sani Angara, Labor Secretary Bienvenido Laguesma, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Health Secretary Ted Herbosa. Mananatili rin sa gabinete sina Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, DOST Secretary Renato Solidum Jr., Tourism Secretary Cristina Frasco, DICT Secretary Henry Aguda, Transportation Secretary Vince Dizon at DPWH Secretary Manuel Bunoan. Hindi rin tinanggap ng Pangulansya Legal Counsel Juan Ponce Enrile, BIR Chief Romeo Lumagi Jr., Custom Chief Bienvenido Rubio at TESDA Director General Jose Francisco Benitez. Tinanggap naman ng Pangulo ang pagbibitiw ni na Presidential Communication on the Urban Poor Chairperson